Ano ang pagkakaiba ng kaluluwa at espiritu? Basahin natin ang 4:12 ng Hebreo. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa at matalas kaysa alinmang tabak na may dalawang talim at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak, at madaling kumilala ng mga pag-iisip at mga haka ng puso. Yung kaluluwa at espiritu na paghihiwala yun ang salita ng Diyos. Actually, yung espiritu, yun ang nagbibigay buhay sa katawan. Ngayon, yung katawan na mayroong buhay, yun ang tinatawag na kaluluwa, yung kabuuan. Basahin natin ang 2:7 ng Henesis. At nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa at hiningahan ang kaniyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay. At ang tao ay naging kaluluwang buhay. Yung hininga ng buhay na galing sa Diyos, yung espiritu, ay isinangkap doon sa katawang galing sa lupa. Ang tao ang wikay naging kaluluwang buhay. Maliwanag yun, ano kapatid? Ang kaluluwa, yung kabuuan ng ating kalagayan, kasama yung espiritu. Yung espiritu, iba yun dun sa kaluluwa. Yung kalagayang buhay, yun yung kaluluwa. Ang tao'y naging kaluluwang buhay nung hingahan siya ng Diyos ng espiritu o ng buhay sa kanyang butas ng ilong. Magkaiba yon, kapatid, kaluluwa at espiritu. Kaya nga yan ay binabanggit na magkahiwalay eh. Basahin natin ang 5:23 ng unang Tesalonika. Pakabanalin kayong lubos ng Diyos din ng kapayapaan at ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatang buo na walang kapintasan sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. So yan, no? Kaluluwa, espiritu at katawan ang sangkap ng ating pagkatao. Kaluluwa, espiritu at katawan. Ngayon, mahaba yan, kapatid, no? Kasi kung kukumplituhin ko, 1 oras man, hindi matatapos yung tanong na yan eh. Yung pagkakaiba ng kaluluwa at espiritu. Ano mangyayari sa tao pagka namatay? Ang mangyayari sa tao pag namatay, yung katawan, babalik sa lupa, sa alabok. Sabi ng 12:7 ng Ecclesiastes. At ang alabok ay mauuwi sa lupa gaya ng una, at ang espiritu ay mababalik sa Diyos na nagbigay sa kanya. Ang alabok uuwi sa lupa gaya ng una, ang espiritu babalik sa Diyos na nagbigay sa kanya. Pagdating ngayon ng paghuhukom, ano ang mangyayari? Basahin natin ang Ezekiel. Ganito naman ang nakasulat doon sa 37:4. Muling sinabi niya sa akin, manghula ka sa mga butong ito at sabihin mo sa kanila, o kayong mga tuyong buto, inyong pakinggan ang salita ng Panginoon. Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos sa mga butong ito, narito, aking papapasukin ang hinga sa iyo, at kayo'y mga bubuhay, at lalagyan ko kayo ng mga litid, at babalutin ko kayo ng laman, at tatakpan ko kayo ng balat, at lalagyan ko kayo ng hininga, at kayo'y mga bubuhay, at inyong malalaman na ako ang Panginoon. Yon, pagdating ng paghukom, isosoli-uli yan. Yang mga natunaw na buto, laman, papatubuin uli ng Diyos yan para humarap ka sa hukuman ni Kristo. Ano ang